Hey guys! Welcome back to our YouTube channel. Nahihirapan ka bang mag-English? I mean, nakakaintindi ka ng English, pero kapag ikaw nang magsasalita, parang hindi mo na kaya? Kung yan ang problema mo, para sa'yo to. Sa video na to, pag-uusapan natin, una, ano ba ang dahilan bakit nakakaintindi tayo ng English, pero hirap na pag tayo ang magsasalita? At pangalawa, ano ang dapat nating gawin para mas gumaling sa pagsasalita ng English? Watch this video until the end. Pero bago ang lahat, shoutout muna sa sponsor natin. Gusto mo bang kumita ng pera kahit nasa bahay ka lang at paupo-upo ka lang? Pwede yan. Pwedeng-pwede dito sa Hi! Ang Hi ay isang cryptocurrency platform in which you can deposit, send, buy, and trade different cryptocurrencies. At ang maganda dito, libre lang mag-register. Tapos, nagbibigay pa sila ng free $1 every day. Oo, sasagot ka lang ng simpleng mga tanong, tapos may $1 ka na. Wow! Legit to guys, at pwede mong makuha na totoong pera. Marami ring membership benefits. Pwede ka ring mag-invest at kumita ka ng up to 50%. At pwede mo itong gamitin as an alternative for your mobile banking. So paano ba mag-register? I-click mo lang yung link na to sa description box or pinned comment, then sign up ka via Telegram, WhatsApp, or web app. At dahil subscriber ka sa channel natin, i-enter mo lang ang Carl Season KTV kapag hiningi ang referral name para may $1 ka na kaagad. Tapos, okay na. Make sure lang na verified ka para ma-withdraw mo yung pera. Invite mo na rin yung friends mo. The more friends you invite, the more $1 you get. Kaya ano pang hinihintay mo? Sign up na! Gusto ko lang po munang sabihin na kung ganyan ang situation nyo, pag nagbabasa kayo o nakikinig ng English ay nakakaintindi kayo, pero nahihirapan na kayo kapag kayo ang magsasalita, normal lang po yan. Hindi naman po kakaiba yung feeling nyo na yan. Kaya wag nyo po agad iisipin na mahina kayo o hindi na talaga kayo magaling. Again, normal lang po yan. Pero bakit ba kasi ganun? Bakit nakakaintindi tayo pero nahihirapang magsalita? Ang bottom line dyan ay yung principle na practice is the key to achieve proficiency. At para sa akin, totoo po yan sa halos lahat ng skill. Kung gusto mong gumaling sa pagluluto, magluto ka palagi. Gusto mong gumaling sa pagsasayaw, sumayaw ka palagi. At kung gusto mong gumaling sa English, mag-English ka palagi. And that's the problem. Many of us Filipinos, even sa mga student, we just practice speaking in English inside the classroom. Di ba nga minsan may classroom rule pa tayo na bawal magtagalog kapag English class? So as students, because we want high grades, we do our best to speak in straight English. And through that, our English speaking skills are developed. However, the problem is, nag-i-English lang tayo sa loob ng klase. Pero paglabas ng classroom, some of us don't have the initiative to practice speaking in English. Kaya ang tendency, hindi nare-retain yung skill. Di ba gano'n naman talaga? Kapag matagal mong hindi nagagawa yung isang bagay, halimbawa, mga taon na ang lumipas na hindi ka naggaganon. Di ba kapag ginawa mo ulit yon, parang naninibago ka na at hindi ka na masyadong sanay? Same happens in language learning. Nakakaintindi ka ng English kasi ang comprehension skills natin ay madalas ma-practice. We see and read a lot of English words. Ang Facebook mo? English. Settings ng cellphone mo? English. Advertisement sa kalye? English. Resibo sa grocery? English. Mag-online shopping ka? English. Ultimo packaging ng alcohol? English. See? Nade-develop at nare-retain yung comprehension skill natin kasi lagi tayong exposed at lagi tayong napapractice. Pero kumusta? Kailan ka huling nagsalita o nag-chat in English? Again, practice is the key to achieve proficiency. Kung nakakatulong po sa inyo ang video na to, don't forget to hit the like button and the subscribe button kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe. Hit nyo na rin ang notification bell para updated kayo pag may bago tayong upload. So, sagutin natin ang pangalawang tanong. Ano ang dapat nating gawin para mas gumaling sa pagsasalita ng English? Alam na natin ang sagot. Mag-practice. Constant practice. Kaya lang,
Ang problema naman natin kadalasan ay hiya at takot. Nahihiya tayo kasi baka mali ang grammar. Natatakot tayo kasi baka mapahiya tayo kapag may nag-correct sa atin. Pero anong makakatulong para matalo natin ang hiya at takot? Humility. Kaya para sa mga gustong mapa-improve ang English speaking skills nila, let's be humble. Ano naman kung nagkamali? Lahat naman tayo nagkakamali, di ba? And ako din, aaminin ko, nagkakamali ako. Minsan nga kahit alam ko naman yung grammar rules, nagkakamali pa rin ako. Kasi nga, hindi naman tayo perfect at hindi naman natin first language ang English. The important thing is, we continue to learn. We continue to grow. Instead of getting irritated, why not accept the corrections? After all, para sa atin din naman yun, di ba? At sa mga kasama naman nating magaling na sa English, huwag naman tayong masyadong harsh sa pagko-correct to the point na napapahiya na yung tao. Always remember na may proper time at proper way to correct them. Okay? Kung ganyan lang sana tayong lahat, humble at nagko-correct in the right way, edi masaya ang buhay, di ba? So yun lang guys, I hope nalinawan kayo and na-inspire kayo. Para sa iba pang tips kung paano gumaling sa English, I recommend na panoorin nyo yung video natin na to. Pasensya lang kayo guys kung medyo mahaba ang intro ko dyan at medyo mabagal ako magsalita. Medyo bata pa kasi ako niyan. Anyway, sana nakatulong. Kung may suggestions po kayo for our future videos, comment nyo lang po sa baba. And kung gusto nyo ring mag-practice mag-English, you may use our comment section below to post your thoughts in English. Again guys, I want our comment section to be healthy. Please, kung may magko-comment man na medyo hindi tama yung grammar, wag natin agad i-judge, okay? If you want to correct one another, make sure to do it in a nice way. And let's be humble to accept corrections. Remember, we are all still in the process of learning. Alright? Pero bago tayo matapos, shoutout lang muna sa ilan nating subscribers. Shoutout po kina Tio Sam Adventure, Kalakbay Vlogs, at kay Sir Joel Marquez from Coronadal City. Shout out! Again, kung nakatulong po sa inyo ang video, don't forget to hit the like button and the share button. I-share nyo na po sa mga friends nyo, sa mga klase nyo, dahil ang sabi nga, sharing is caring. Again, thank you so much for watching and see you on our next video.